Etong ating senyorito Bongbong, dumali na naman. Dun nga sa isang interview dun sa Japan, sinabi nga niya na yung nangyari nung last time dun sa Senate, no, yung putukan, parang nanood daw siya ng horror. Kulang na lang sabihin nito na parang nanood siya ng Shake, Rattle and Roll, no, mga tol. Yun nga, sinabi nga niya na hindi rin niya daw maintindihan yung nangyayari. Parang laging, hindi niya napansin, parang laging may mga ganyang issue. Parang sinasabi niya na hindi niya maintindihan, no? Nung may bagyo nung nakaraan, sa interview din, napanood ko, sabi niya, hindi niya maintindihan. Ano bang naintindihan nitong taong to, no? Itong leader nating to? Di ba? Nasa executive branch siya, nakikita niya lahat ng mga nangyari dyan sa ibaba. Di ba? Yung Senate na incident na yun, imposibleng wala siyang nalalaman dyan, noong mga oras na yun, ano ba siya? 'Di ba? Ang dami-dami nagre-report sa kanya, imposibleng wala kahit isa. Tapos sinabi pa niya na yun nga daw yung parang nagparinig siya kay Senator Bato na sinabi niya yung fugitive hindi daw dapat pagtakpan, something like that, no? Na dapat daw arestuhin talaga, enforce yung ICC warrant nga, parang ganun. So, ito talagang si Senyorito Bongbong, no? Hindi niya talaga malaman kung ano talaga ang priority niya, no? Yun nga, nagpupunta siya ng Japan, sa ibang bansa na ganyan, pero yung mga ganyan mga hulihan dun sa Pilipinas, yun ang pinapauna niya, pero pinag-uusapan niya sa Japan, investment, yung ekonomiya, di ba? Hindi ba siya nahihiya? Humarap siya sa mga leader doon sa Japan, tapos ang nababalitaan, isang tao pinag-aaksayan ng panahon. Itong ating senator ba to, di ba? Meron bang ganung bansa na nagkakagulo ang buong law enforcement para sa isang tao lang? Parang wala ata akong alam na ganun. Meron pala dati, yan sila Bin Laden, yan sila, sino yan yung binitay? Yung sa US noon. Yung mga nangyayaring big issue na yun, no, dati talagang mga terorista, kumbaga. Pero itong senador ba to natin, hindi naman terorista. Pero nagkakagulo talaga, nagkakandara pa sila, kulang na lang masubsub. Itong mga ating kapulisan para lang mahanap siya, no. Ito nga, pati yung senador din natin na si Senator Amy Marcos, kapatid niya na mismo, sinabihan din niya na yun nga, dapat daw din ipatanggal na lang siguro yung staff niya dahil daw nagpapakalat ata ng fake news. Iba talaga tong senyorito Bongbong natin. Tinawag niyang fake news, no? Kumbaga, hindi niya talagang diretsang mapatutsadahan itong kapatid niyang si Senator Amy. Pero kitang-kita naman natin na talagang magkapatid. May bangayan talaga itong dalawang to, no? At sigurado naman ako sa palagay ko na si Senator Amy, hindi naman yan papalag sa kanyang kapatid na mismong ito si BBM. Kung wala talaga siya nakikitang kamalian, no? Kasi, ano na yan, internal problem na yan, di ba? Pamilya na nila yung magre-resolba niyan, Pero para mag-away sila ng ganito sa harap ng publiko, sa media, palitan sila ng ganyan mga statement, no? Parang talagang there's something bigger na hindi natin nakikita, no? Talagang parang ito tumutukoy na talaga sa salitang prinsipyo, no? Na para sa akin, nakikitaan ko talaga si Senator Amy na talagang mumapanig siya para sa prinsipyo at sa katotohanan. Whereas itong prinsipe ba o senyorito Bongbong natin, parang hindi bagay yung prinsipe, parang masyadong naman yung mataas, di ba? Itong senyorito Bongbong natin, parang pumapanig siya sa mga taong makasarili at lumalaban para sa kanilang pansariling interest, di ba? Parang kinakampihan niya itong majority, di ba? Sabi niya na gusto niya ata itong voting ng Senate, ayaw niyang payagan ata itong online voting. Kasi daw, nung dati, COVID, ganyan-ganyan. Sinabi pa niya talaga yung basihan dati, no? National emergency naman talaga ang COVID. Pero ito ang tanong ko mga tol, hindi ba parang lumalabas na national emergency ang nangyayaring mga hulihan ngayon? Di ba? Ang dami-daming nahuhuli pero hindi nyo napansin, puro sa majority ang pinapahuli. Kinakasuhan, puro nasa majority. Hindi ba parang national emergency yun kung titingnan natin, di ba? Ako, yan ang opinion ko kaya Mr. BBM, Senyorito BBM, magbalanse ka muna. Kasi bago ka nagpapa-interview ng ganyan, hindi natin alam, di ba, yung mga tao, lalong nagagalit yung iba, lalong bababa ang rating mo. Imbis na nagpapabango ka dyan sa suot mong
Ang ganda ng ng suot nitong coat and tie mga tol, ha? Magkano kaya 'yun? Ha? Ilan daan libo kaya 'yun, no? Mukhang mamahalin eh. Samantalang yung mga Pilipino diyan nagsusuot ng mga gusgusing damit sa kalsada. Yung iba nagtitinda pa ng mineral water. Hindi makauwi sa kanilang pamilya gabing-gabi na para lang makakayod sa trabaho. Para lang may ipakain talaga. Sardinas. Masaya na sila kahit sa makabili ng lechon manok. Samantalang itong mga leader natin yan, nasa mga ibang bansa, nagpapapresko, ang sasarap ng kinakain, VIP cars. 'Di ba? Kaliwat ka ng mga interview, nakala nyo mga celebrity sa Hollywood. Grabe, Senyorito BBM. Bago ka magpapresko naman, tingnan mo naman ang kalagayan ng bansa mo. Tingnan mo naman ang nangyayari sa Pilipinas. Oo, alam namin nasa Japan ka. Pero kahit papano, yung damdamin mo naman, i-shift mo naman sa sentimiento ng ating mga ordinaryong kababayan, di ba? Para hindi naman bumababa ang rating mo. Di ba? Asikasuhin mo naman ang bayan natin. Hindi yung puro investment ang inaasikaso mo. Pero mga ordinaryong Pilipino dyan, namamatay na sa gutom.